Ang ibig sabihin yan, open na open ang ating PBA o si Kume sa mga pagbabago. O di kaya ayan, so magandang araw sa inyong lahat, no? At welcome dito sa Toy TV Sports at sa Tay Enrica YouTube channel. Well, ang ating po pag-uusapan ay ang pagpasok po ng Barangay Ginebra sa finals, no? At ngayong araw na po yan. Diyan po sa Pilipinas, Wednesday, of course. At alam nating lahat na all set na nga po at naka-ready na, hindi na po mapipigilan ang Barangay Ginebra, no? Na makapasok ng finals. Pero syempre, alam din natin na ang Meralco ay talaga maigipag-bakbakan niya, no? Until the end, no? Sigurado, gagawin nila lahat para ma-force ito sa Game 7, ano? Pero tayo dito, ang pakiwari natin, hindi na po ito aabot pa ng Game 7. Bakit? Well, tinalakay po natin sa nakaraang content, nandyan po, no? Sa, dito ba o dito? Yung gagawin po o yung game plan, no, ng Ginebra. Well, marahil sasabihin nyo, bakit mo nire-reveal? Well, of course, yan po ay isa sa mga mga speculations natin na siyang gagamitin ni Coach Tim Cone. But of course, whatever it is, expose man yan o hindi, given naman po talaga ang play niya is triangle offense talaga from the very beginning. At very effective po yan, pinag-usapan yan before Gilas, no? Nung siya po ang nag-take over na ng Gilas, at tignan nyo naman, napaka-successful. At yan din ulit ang gagawin. Of course, kaya kahit po sabihin natin yan na paulit-ulit, wala pong magagawa dyan ang Meralco. But of course, yun nga, nabanggit natin, talagang gagawin nila lahat para makapag-force ng Game 7, no? Itong si Banjero, no? At itong ating isa sa mga paboritong player ng Gilas, no? Na si, Chris Newsome. At ang, itong veterano nila na si Cliff Hodge. Nasa Pilipinas pa po, rookie pa po yan. No? Talagang buhos na maglaro yan. No? So, masaya ako na hanggang ngayon, ganyan pa rin siya maglaro, no? Very competitive. As well as yung mga sentro nila, yung Bates, no? Anong height niya? 6'9". Tapos ito si Almasan, na talagang kung paano siya maglaro noon sa Rain or Shine, ganun niya rin nilalaro dito sa sa kanyang kupo ng Meralco. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, sakit lang ng katawan ang aabutin niya kapag si John Mar na kalaban niya. Kaya ipaubaya mo na kay Stan Hardinger yan. At kay Japet, de joke lang. So yun na nga, of course, ang gagawin dyan ng Ginebra, talagang yung advantage po talaga ang kanilang gagamitin dyan, no? Nasabi na natin yan, yung advantage nila sa height, no? Sa shooting, dribble penetration, no? At of course, kapag nangyari yan, yung momentum, no? Talagang hinawakan nila ng gusto, nandiyan na po ang 6-man. Kaya yan na po ang tinatawag nating combination, no? 1-2 punch, no? Kung saan mananakaut na ang Meralco, no? Sila'y papupuntahin na ng Bora, no? Kasi sa NBA, sa Cancun. Sa atin, Bora Cup. Tama-tama, summer. So, yun po ang mangyayari dyan. At sa susunod na content, pag-uusapan natin, of course, yung showdown ng guards, no? I can't wait to discuss that, guys, no? Yung showdown of the guards ng Ginebra at ng San Miguel, no? Pero, syempre, hanggang hindi pa tapos ang serye, yung opponent pa rin po ng Ginebra ngayon ang ating pinag-uusapan, ano? At usapang finals din lang. Well, nakita naman natin ang Boston Celtics ay nag-aabang na, parang San Miguel lang, ano?
At whoever itong mananalo sa Dallas at itong alam naman natin na mukhang mag-i-sweep na yan. Sa separate content po, pag-uusapan natin yan, yung lupit ng Dallas. Kung saan ito pong Twin Towers, no, ng Minnesota, mukhang buburahin na sila. Pag-usapan natin yung separate content, kasi may Twin Towers din sila. Pero dito sa ating Philippine Basketball, ang Twin Towers mukhang papasok na ng semis. So yun lamang po ating napag-usapan ngayon po. At comment po kayo dyan kung kayo ay taga-barangay At alam naman natin na na yun nga, nagbabasa tayo ng comment section, nakita natin na napakarami pa rin ng, of course, nung fans ng PBA talagang nagbabalik na sabi nila sa Ginebra lang daw nakasalalay wag po ganun dahil kung Ginebra lang wala na lahat ng player doon ang gusto na maglaro. Dapat po competitive pa po. Paano mangyayari yan? Uy, oo nga pala yung height limit yan, pag-usapan natin mabilisan lang guys. Yung pong height limit ewan ko lang kung yan, kung kumpirmado yan kasi nabasa lang natin sa online news na ayan pong height limit plano na raw talagang tanggalin or dinanggal na so comment lang po kayo kung kumpirmado na po yan at ano pong ibig sabihin yan. Open ang ating PBA o si Kume sa mga pagbabago o di kaya napanood kaya niya itong ating mga suggestions. Well, kung napanood nyo po at yan na nga po, unting-unti na nagbubukas ang pinto sa mga pagbabago, baka naman po number 2 dyan, payagan na pong makalaro yung mga national players natin or naturalized player natin as locals, not import. Siguro naman po yan, kung nagbabago tayo ng rules, isama na po natin yan para yung mga players katulad ni Justin Brownlee, Andre Blatch, pati po si yung malaking naging player natin nakasama sa Asian Games. I forgot the name, yung 7-footer. Baka naman makalaro na rin sa PBA. Naku po. Yung po mga fans magbabalik. Basta wag lang po sa mga malalakas ng team po. Dapat mapunta sila sa mga sa mga hindi kilalang team na konti lang ang fans para po yung excitement o yung competitiveness is nandiyan pa rin po so yan na po yung simula ng mukhang pagbabago at mukhang ididiin na ito ni Kume nasa momentum na bumalik na yung fans kapag i-announce itong mga ganitong klase ng pagbabago sigurado po 100% kahit hindi Ginebra maglalaro marami pong manonood na. So, yun lamang po ating pag-usapan ngayon. At magkita-kita po tayo sa susunod na video content after yan ng Ginebra Meralco game. Dito lamang po sa Doy TV at sa DNDK YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.